Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na magbaon ng mga chili web sa katawan ni Zhu, sinabi ni Master Lei na hindi na kailangang pumunta pa ito sa hospital, ang gawin nito ay ang hanapin si Chen Baekchuan, at sabihin sa taong iyon na siya ay maghihintay sa pampang ng Zizi Lake at umalis na si Master Lei. Lumapit naman agad ang ibang mga members ng Lu family, sinabi ng iba na kailan pa raw ba hinahamak-hamak ng ganito ang Lu family. Idinagdag ng isa na hindi nila kayang i-offend ang Chen Baekchuan at Lei Chenju na iyon, at tinanong naman ni Yan Wu si Zhu kung ayos lang ba ito. Sumagot si Zhu na ayos lang siya, at nag-utos naman si Yan Wu na tumawag ng doktor at lumipat ang eksena sa loob ng isang silid. Dito ay sinabi ni Yan Wu kay Grandpa Lo na kailangan nilang mapapunta agad si Chen Baekchuan dito sa lalong madaling panahon, hindi na raw kayang mag-hold pa ni Zhu ng matagal. Si Lei Chenju ay isang grandmaster na mula sa Hong sect, paano raw ito naging ganito ka-harsh sa isang babae? Hay, sambit naman ni Grandpa Lu, hindi raw nito naiintindihan, sa mata ng mga grandmasters, sila ay mga non-entities lang. Lumabas si Grandpa Lu, magpapadala na raw siya ng mga tao na maghahatid ng mensahe kay Grandmaster Chen doon sa Medicine Valley. Napaisip naman si Yan Wu sa sinabi ni Grandpa Lu, kung ganun sila rin daw ba ay mga non-entities lang sa mga mata ni Grandmaster Chen, Chen Fan pupunta raw ba ito rito upang iligtas si Zhu, nibabalik ba ito rito, at napatanong naman si Zhu sa kanyang isip kung pupunta ba rito si Chen Fan upang tulungan ang isang babae na hindi niya naman kaano-ano. Kumalat na sa buong Huaxia ang balita ng pagbabalik ni Grandmaster Lei Chenju, ang ginawa nito sa Lu family residence, at ang kapansin-pansin na mas lalo pang pagtindi ng kapangyarihan nito. Kumalat na rin ang patungkol sa sadya nitong paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang disciple na si Lin Hu, at ang sinabi nito sa Lu family residence na hihintayin niya si Grandmaster Chen sa pampang ng Zizi Lake sa Linzhou. Kumalat na rin ang patungkol sa mixed-blooded na disciple ni Grandmaster Lei na si Luo Meng. Nung ika-20 ng Mayo ito raw ay tumungo sa Xingyi sect at tinalo si Master Guo sa pamamagitan lang ng 3 suntok. Nung ika-27 ng Mayo tumungo rin ito sa Octopole at tinalo si Master Mu, at nung ika-1 ng Hunyo binisita nito ang Gu family. Naglaban sila ni Master Gu Shitong sa loob ng 1 oras, ngunit natalo pa rin si Master Gu Shitong at nung ika-17 ng Hulyo, nakipag-spar ito kay Grandmaster Chen Juhong sa loob ng 6 na oras, ganun pa man naging tabla ang laban nila. Marahil ang Luo Meng daw na ito ay hindi isang Grandmaster, ngunit ito ay napaka-skilled sa mga martial arts skills ng maraming mga sects. Ang body strength nito ay nasa peak na, at kaya nitong mauga kahit na ang isang Grandmaster. 3 buwan na raw ang lumipas mula nung tumungo si Grandmaster Lei sa Linzhou, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Chen Baekchuan, malamang ito raw ay na-intimidate sa mga balita at naduwag. Sa Medicine Valley naman ay nagpapatuloy pa rin si Chen Fan sa kanyang pagko-cultivate, napasabi sa kanyang isip na ang Qingdi Changsheng technique ay napakahirap na i-master. Sa ngayon mukhang nasa simula at kalagitnaan pa lang siya sa pagmaster nito. Kung hindi lang dahil sa pagiging 500 taong pagiging immortal niya sa kanyang nakaraang buhay ni hindi raw siya makakatuntong ngayon sa beginning stage ng teknik na ito. Well, never mind, susubok na lang daw uli siya sa panghuling pagkakataon, break it or make it. Ito na ang panghuling spiritual energy ng spiritual core na ito, ganun pa man ang isang drop nito ay katumbas ng 100 spirit gathering pills. Nilunok ito ni Chen Fan, at ilang sandali pa ay nagkaroon ng transformation ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan daw sa ngayon ay tila sumasabog ng inch by inch, na para bang sumasailalim siya sa torture sa pamamagitan ng paghiwa ng libo-libong kutsilyo. Unti-unting nagkakaroon ng transformation ang kanyang mga buto sa katawan, nare-reconstruct ang kanyang body chi, ito na raw ang rebirth ng kanyang physical body. Ilang sandali pa ay nakumpleto niya na ang Qingdi Changsheng body, at ang kanyang fiery golden eyes ay na-recharge na rin. It's a pity dahil ito raw ay ang simula pa lang, malayo-layo pa bago niya tuluyang makumpleto ang Thao body. Sa ngayon ay hindi niya na raw kailangang gamitin pa ang kanyang spiritual sense,
Dahil sa pamamagitan lang ng kanyang 5 senses ay nararamdaman niya na ang mundo sa ibang perspektibo. Matagal-tagal na raw mula nung nagkaroon siya ng ganito katalim at kalinaw na senses, kahit na isang tanker pa ang makakaharap niya sa ngayon, kayang-kaya niya raw itong tupiin gamit lang ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy sa pagko-cultivate si Chen Fan at sa sandaling ito ay nakumpleto niya na ang Thou Body, na-consolidate niya na ang base at patungo na sa Tongshan stage. Sa labas naman ng medicine room ay nagtanong si Yan Wu sa First Elder kung nag-training pa rin daw ba si Chen Baeksuan 3 buwan na raw ang lumipas. Idinagdag ni Miss Jingyi na sa nagdaang 3 buwan hinamon na ng disciple ni Lei Chenju na si Luo Meng ang kalahati ng Huaxia, lumaban sa 20 major at minor duels, at hindi pa natatalo kahit na isang beses. Sinabi naman ng First Elder na ang buong mundo ngayon ay pinagtatawanan na si Immortal Master Chen. Iniisip ng mga tao na nagtatago ito sa nagdaang 3 buwan, hindi nila alam na nag-training lang ito rito. Ang akala ng mga tao ay naduwag ito kay Lei Chenju at naging laughing stock. Sinabi ni Yan Wu na nag-aalala na raw siya ng husto kay Zhu. Gusto niya nang puntahan doon si Chen Fan sa medicine room ngunit pinigilan siya ng Valley Master. Nang biglang dumating ang Valley Master at nagsabing bago nagsimulang mag-training si Immortal Master Chen ay sinabi nitong wag hahayaang mayroong mang-esturbo sa kanya, at tiyak na papatayin daw nito ang sino mang pumasok doon. Narinig niya na rin daw ang patungkol kay Lei Chenju, ngunit si Immortal Master Chen daw ay nasa first level na ng pagiging Yasen Immortal Master. Kaya kahit nagaano pa kalakas ngayon ang Lei Chenju na iyon, ito ay isa lamang mortal para kay Immortal Master Chen kaya wala silang dapat na ipag-alala. Sumagot si Yan Wu na ngunit hindi na makapaghihintay pa ng matagal si Zhu, ganun pa man iginiit lang ng Valley Master ang patungkol sa bilin ni Chen Fan na wag hayaang mayroong mang-esturbo sa kanya. Hehe sambit naman ni Yan Wu Chen Baeksuan sinabi raw nitong babae niya si Zhu at bibigyan niya ito ng mapayapa at masayang buhay, ngunit ngayong nasa bingit na ng kamatayan si Zhu nasaan ito? Nagtatago sa isang madilim na silid na para bang duwag. Haaalis na lang daw siya rito, sa ganoong paraan masasamahan niya pa si Zhu sa mga huling sandali nito sa mundong ito. Nang biglang nag-burst ang napakalakas na chi mula sa medicine room, na siyang ikinagulat ng dalawa na patanong kung ano ang nangyayari, condensing chi na kasing kapal ng ulap at kayang mag-spread sa 100 square meters sambit ng Valley Master. Ito raw ay ang sign ng immortal level cultivation na nakasaad sa mga alamat. Ano immortal level gulat na sambit naman ni Yan Wu ni hindi pa nga raw ito nakakatuntong sa edad na 20. Humakbang palabas si Chen Fan at nagsabing ang buhay at kamatayan ay itinadhana, sa araw na ito ay naabot niya na ang Tongshan stage. Nasilaw sila sa liwanag na iniimit ni Chen Fan, ilang sandali pa ay ibinuka ni Yan Wu ang kanyang mga mata at nagtanong kung ito ba si Chen Baeksuan. Oo ako nga tugon naman ni Chen Fan. Hindi makapaniwala si Yan Wu na talagang ito ay si Chen Fan tila ito raw ay na-reborn. Congratulations Immortal Master Chen sa pagtuntong mo sa stage ng Yasen bungad naman ng Valley Master. Ganoon din ang sinabi ng iba pang mga elders sa Baiyukod, at nagtanong naman si Yan Wu kung talaga bang nakapasok na ito sa stage ng Yasen. Yasen patanong na tugon naman ni Chen Fan wala pa raw siya sa Yasen stage. Ganun pa man sa ngayon ay kaya niya ng labanan ang mga masters na nasa immortal stage. Immortal Master Chen sambit naman ng Valley Master sinasabi raw ng babaeng ito na acquaintance niya ito, at 13 araw na raw itong naghihintay dito sa labas ng medicine room. O sambit ni Chen Fan at nagtanong kung may kailangan ba ito sa kanya na siya namang nagpa-flinch kay Yan Wu, napasabi sa kanyang isip na ang mga mata ni Chen Baeksuan sa ngayon ay tila isang tranquil abyss, na mayroong kakayahang i-mesmerize ang mga tao. Ikinumpos niya ang kanyang sarili at nagsabing tinaniman ni Lei Chenju ng chili chi ang katawan ng kanyang sister na si Zhu. 3 buwan na ang nakalilipas magmula nun, ito raw ay maaaring mamatay anumang oras mula ngayon. Hindi raw ba't pinangako nito si Zhu na bibigyan niya ito ng mapayapa at masayang buhay, kaya pakiusap bilasan na nito sumama ito sa kanya, iligtas nito si Zhu. Nagtanong si Chen Fan sa Valley Master kung ito ba ay totoo, oo tugon naman ng Valley Master. 3 buwan na raw ang nakararaan ay bumalik si Lei Chenju sa Huaxia, pumunta ito sa Lu family at tinaniman si Miss Zhu ng chili chi,
at pumatay ng ilang mga masters upang e-provoke lang si Immortal Master Chen at sinabi nitong siya ay maghihintay sa pampang ng Zizi Lake. Hindi raw siya ng ahas na i-disturb ito dahil ito ay nag-training, at hindi raw siya nagtangkang umalis upang masigurong walang maka-esturbo sa training nito. Idinagdag ng First Elder na ang Fire-type pills ng Medicine Valley ay naubos na, ganun pa man hindi sila makapag-decide kung ano ang gagawin kaya hinintay na lang nila itong matapos sa kanyang training. Ayos lang yun tugon ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na tama ang Valley Master ang kanyang training ay higit na mas mahalaga kumpara sa ibang bagay. Ganun pa man ang Lei Chenjo na iyon ay nang ahas na gumawa ng eksena doon sa Huaxia. Sinaktan ang kanyang kaibigan upang e-provoke lang siya, pues gagamitin niya raw ang taong iyon upang subukan ang kanyang Tongshan powers. Sinabi ni Yanwo na kung ganun magmadali na silang tumungo doon sa Linzhou ngayon din, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wala silang dapat na ipagmadali, kakapasok niya lang sa Tongshan state kailangan niya pang mag-consolidate, bukas na lang sila umalis. Ano sambit ni Yanwo Chen Baekshun sigaw niya, ano magpapalipas pa sila rito ng isang gabi? Kapag ka nagtagal pa sila baka hindi na nila maabutan pa ng buhay si Zhu. Kaya pakiusap tumungo na raw sila doon ngayon din, hindi na makakapaghintay pa ng matagal si Zhu. Subalit sumagot lang si Chen Fan na kaya pang tumagal ni Zhu ng 2 araw alam niya yun at idinagdag sa kanyang isip na naglagay siya ng Divine Sense sa katawan ni Lu Yanzhou, kaya niyang masense ang kondisyon nito ngayon, alam niya kung ano ang kasalukuyan nitong kalagayan. Shen sigaw ni Yanwo ngunit pinigilan siya ng Valley Master, Lady pakiusap makinig daw ito sa Immortal Master, magpahinga na lang daw muna ito at lumipat ang eksena sa loob ng isang silid. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa nagdaang 3 buwan ay na-refine niya na ang lahat ng wood-type spiritual energy ng spiritual core na ito. Kaya ngayon titingnan niya raw kung anong divine sense ang na-develop niya sa pagtuntong niya sa Tongshan stage. Hindi niya kailangan ng anumang longevity at reincarnation, ang kailangan niya ay Qinglong Divine Eye. Sinuri niya ang kanyang divine sense ngunit nagulantang siya sa kanyang nakita, oh my God ito raw ay isa lamang ordinary na Yin spiritual energy hindi raw ba't ito ay para lamang sa mga nani, well pagtitsagaan niya na lang daw ito. Gusto niya pa naman daw sanang mag-refine ng base consolidation pill para sa kanyang grandpa. Ngunit ngayon mukhang hindi niya na raw kailangang gawin pa yon. Hindi makapaniwala si Chen Fan na isang napaka-ordinaryong skill lang ang na-awaken ng Qingdi Changsheng body na isa sa holy bodies ng 5 elements, well maaaring mayroon pa raw siyang ibang skill na maa-awaken sa hinaharap. Kinabukasan pagsapit ng hapon, ay lumipat ang eksena sa Tianan Province, partikular sa General Hospital ng Linzhou. Makikita ang ekspresyon ni Yanwo habang nakatitig kay Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na ang Medicine Valley at Linzhou ay mayroong libo-libong milyang layo sa isa't isa, at napakahirap na maglakbay dahil sa ang daan mula sa Medicine Valley ay punong-puno ng mga kabundukan. Ganun pa man nadala siya rito ni Chen Fan sa loob lang ng kalahating araw, nitao pa raw ba ito habang si Chen Fan naman ay napabuntong hininga. Bilang isa na ngayong individual na mayroong immortal body hindi siya makakaramdam ng pagod kahit na tumakbo pa siya ng walang tigil sa loob ng 3 araw at gabi, hay kung hindi lang daw dahil sa burden ng pagbuhat niya kay Yanwo, mas mabilis daw sana siyang makakarating dito. Idinagdag ni Yanwo na ngunit naging napakaastig na raw ni Chen Fan ngayon, at napakasarap daw ng pakiramdam niya habang siya ay nasa mga bisig nito. Hay sambit naman ni Chen Fan mukhang na-underestimate niya raw ang attractiveness ng immortal body para sa mga ordinaryong tao, kailangan niya raw itong itago ng kahit na kaunti man lang sa hinaharap. Ilang sandali pa ay sinabi ng doktor kay Yanwo na ang kondisyon ni Zhu ay stabilized na, maaari na itong pumasok. Nagpasalamat si Yanwo, sumilip si Chen Fan sa loob, pumasok, lumapit at pinagmasdan ang kaawa-awang kalagayan ni Zhu. Zhu tingnan mo kung sino ang nandito gising ni Yanwo, iminulat ni Zhu ang kanyang mga mata, at napaiyak sa tuwa nang makita si Chen Fan. Tinanong niya si Yanwo kung bakit niya ito dinala rito ang pangit daw ng itsura niya ngayon, mababakas ang simpatya sa pagmumukha ni Chen Fan habang nakatitig kay Zhu, ito raw ay isang napakamasigasig na babae, kahit na ito ay medyo arrogant, ito naman ay napaka-cheerful at punong-puno ng vigor.
Nag-flashback sa utak niya ang naging conversation nila ni Zhu noon, hindi niya ito mahal, hindi niya ito gusto at hindi niya ito tatanggapin, ngunit pinangako niya raw ito ng habang buhay na peace and happiness. Talaga rong wala siyang pake rito kaya nga raw nagpalipas pa siya ng isang gabi doon sa Medicine Valley, ganun pa man sa ngayon ay nakakaramdam siya ng matinding galit. Sinabihan ni Chen Fan ang doktor at si Yan Wu na umalis sa silid ngayon din. Sumagot ang doktor na ngunit ang kalagayan daw ng pasyente ay kritikal, kailangang mayroong personnel dito sa lahat ng oras, ngunit sumagot lang si Chen Fan na umalis ito. Kinumbinsi ni Yan Wu ang doktor na lumabas, nang biglang sumigaw si Chen Fan na 3 araw mula ngayon, hahamunin niya ang Lei Chenju na yun sa Zizi Lake. Napatanong si Yan Wu sa kanyang isip kung sinasabi raw ba ni Chen Fan na kaya niyang pagalingin si Zhu sa loob lang ng 3 araw, at lumabas na sila sa silid. Sa labas ay sinabi ni Yan Wu sa doktor na wag itong pumasok at magpapapasok doon sa loob, wag nitong estorbuhin si Chen Fan hanggat hindi ito mag-request na sila ay pumasok. Umalis si Yan Wu at idinagdag sa kanyang isip na kailangang ipaalam niya na agad ang balitang ito sa Lu family, at ipagkalat sa buong martial arts scene ng Huaxia. Sa loob naman ay sinabi ni Zhu kay Chen Fan na tiyak na hindi na raw siya nito magugustuhan sa hinaharap ngayong nakita na siya nito sa ganitong estado, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang looks ay superficial, wag itong masyadong ma-conscious. Sinabi ni Zhu na ngunit ang gusto niya raw sana ang mag-register lang sa alaala ni Chen Fan ay ang magandang mukha niya, alam niya rong mayroon na itong ibang minamahal at kailanman ito ay hindi mahuhulog sa kanya. Ganun pa man kapag siya ay namatay para sa kapakanan nito tiyak na maaalala siya nito ng mayroong pagpapahalaga. O tugon naman ni Chen Fan, so iyon daw ba ang dahilan kung bakit pinrovoke nito si Lei Chenju? Hatugon naman ni Zhu sa tingin daw ba talaga nito hindi siya gagalawin ni Lei Chenju kahit na hindi niya ginawa iyon. Alam daw ng buong Linzhou na siya ay nobya ni Chen Baixuan. At idinagdag sa kanyang isip na matagal-tagal na panahon niya nang dinadala ang sakit na mayroon siya ngayon, dapat ito raw ay nakaapekto na sa kanyang paningin, ganun pa man sa paningin niya ngayon ay mukhang naging astig pa raw si Chen Fan kaysa sa dati. Well, iyon daw ay maganda, ngayon ay maaari na siyang mamatay taglay ang isang perpektong alaala, talaga raw bang dati pa ganito katangkad at swabe si Chen Fan? Nang biglang inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa noo ni Zhu, huwag itong mag-alala, hindi raw ito mamamatay hanggat siya ay nandito at kahit na mamatay pa man ito, hahanapin niya ang kaluluwa nito at magre-reconstruct ng bagong katawan para rito upang ito ay muling mabuhay. Ito raw ay ang kanyang pangako, pinangako niya ito ng lifetime na peace at happiness, iyon daw ay hindi magbabago. Naglabas ng wood-type talisman si Chen Fan at inactivate ang skill na Prospering Life, isang divine skill na kanyang dinivelop gamit ang holy body ng 5 elements. Napasabi si Zhu sa kanyang isip na siya ay nakakaramdam ng warmth at comfort na hindi niya pa nararamdaman noon, habang sa ibang dako ay kumalat na ang balita ng pagdating ni Chen Baixuan sa Linzhou, at ang paghamon nito ng battle kay Lei Chenju sa darating na ika-15 ng Agosto sa Zizi Lake. At pagsapit ng ika-15 ng Agosto ay lumipat ang eksena sa pampang ng Zizi Lake, kung saan makikita sina Ranran, Xu Rongfei at ang iba pa. Tinanong ni Mengmeng si Ranran kung ano ang problema, iniisip pa rin daw ba nito ang jerk na yon. Hindi tugon ni Ranran, yeah right, dagdag ni Mengmeng ni hindi pa nga raw itong umingiti magmula pa nung Tiansheng party. Si Li Yichen naman daw ay mainam, ilang taon na itong nagpupursigeng i-please si Ranran, iyon daw ay nagpapakita lang kung gaano ito kasincere. Si Li Yichen naman daw ay hindi pangit, ito ay nagmula sa prestigious na family, at kailanman ay hindi pa ito nag-cheat change of heart, talagang gusto nito si Ranran. At ang Chen Fan naman na yun, haano naman daw kung ito ay napakamakapangyarihan, ni hindi nga raw ito pumunta sa high school exam. Sumagot si Ranran na malamang busy lang yun considering ang status na mayroon ito, at idinagdag sa kanyang isip na ilang beses niya na rong sinubukang pumunta sa Cloud Villa ngunit hindi niya magawa. Ano raw ba ang nararamdaman niya para kay Chen Fan? Ito raw ba ay love o hate, jealousy o distrust? Hi! Fine sigaw ni Mengmeng, kung ganun wag na raw itong masyadong mag-isip, narito raw sila upang mag-relax. Nang biglang sumigaw si Xu Rongfei na sumakay na sila sa boat.
Hinila ni Mengmeng si Ranran, nagtanong si Xu Rongfei kung ano ang pinag-uusapan nila. Siyempre tugon naman ni Mengmeng ang pinag-uusapan daw nila ay ang Surejas Chenfan ni Xu Rongfei. Si Ranran ay sekretong in love sa taong iyon at sumigaw naman si Ranran na tumigil na ito sa pagsasalita ng nonsense. Sambit naman ni Xu Rongfei kalahating taon niya na raw itong hindi nakikita. Narinig niya rong ito ay naging instructor sa military. Sambit ni Mengmeng dalawang babaeng patay na patay kay Chenfan hindi niya raw gusto ang taong yun. Ngunit ngumiti lang si Xu Rongfei at nagsabing si Chenfan ay napakalakas. Tiyak na magkakaroon pa ito ng maraming babae sa hinaharap, kaya ayos lang daw sa kanya kung paghatian nila ni Ranran si Chenfan. Hindi naman makapaniwala si Ranran sa kanyang narinig. At sumakay na sila sa boat at sa loob ay ipinaliwanag ng guide ang patungkol sa 10 tourist destination na mayroon ng Zizi Lake. Ilang sandali pa pagdating nila sa isang spot ay mayroong humarang sa kanila at pumasok sa loob ng boat ang mga guards. Ang area daw na ito ay hindi open sa public sa araw na ito, kaya umalis na raw sila. Nagtanong ang isa kung bakit bawal at sino raw ba ang mga ito, ngunit pumadyak lang ang isang guard. May itinuro sa labas si Yichen at nagsabing kung bawal silang pumunta doon bakit mayroong mga tao doon, at sumagot ang guard na dahil mayroon silang mga pass. Na siya namang ikinainis ng isa bakit daw nila kailangan pa ng pass tatawag daw siya ng authority ngayon, hindi nila maaaring basta-basta na lang na isarado ng ganito ang Zizi Lake. May tinawagan ang lalaki, ngunit sumagot lang ang nasa kabilang linya na talagang bawal tumuntong sa kasalukuyang spot na kinaroroonan nila dahil mayroong VIP na bibisita sa area na ito. Buntong hininga nito at ng iba pa, kung ganun wala na raw silang choice sadyang malas sila sa araw na ito. Sino raw ba ang VIP na ito? Nang biglang napatingin sa bintana si Ranran at nakita niya ang isang matandang nagbabangka. Napatanong siya kung ito ba ang VIP nangingisda lang daw pala ito rito. At idinagdag naman ni Mengmeng na mayroon pang ibang mga bangka sa malapit, maghanap daw sila ng paraan upang makasneak in. Ilang sandali pa ay tumungo sila sa deck. Oh my God, bulong ni Mengmeng kay Ranran, ang lahat daw ng mga taong narito ay mga tanyag. Last sambit naman ng matanda, hindi raw ba sila sinabihan ng kanilang guro na wag tingnan ng ganito ang isang martial expert? Ano naririnig mo kami, sambit naman ni Mengmeng sa kanyang pagkagulantang? Tugon naman ng matanda, ano raw ba itong napakaikling distansyang agwat nila para sa isang martial experts na nasa kanilang level? Tinanong ng isang bata si Mengmeng kung narito rin ba sila upang manood ng laban sa pagitan ng mga Grandmasters na siyang ipinagtaka nila. Battle of Grandmasters, ano yun? Ang akala raw ba nila mayroong VIP na bibisita rito? Sinabi ng matanda na ito ay isang Battle of the Century sa pagitan ni Chen Baixuan at Lei Chenju. Nagtataka raw siya kung gaano karaming mga martial experts ang nag-rush papunta rito sa buong Huaxia. O hindi raw ba nila alam ang patungkol dito? Chen Baixuan, Lei Chenju, pagtataka naman ng apat. Nagtanong ang matanda kung saang sect sila nanggaling. Patuloy na umiral ang mga katanungan sa isipan ng tatlo, at sumagot naman si Mengmeng na ang kanilang master ay si Guo Wei, ang headmaster ng Weisheng Martial Arts School ng Chuzhou. Ganoon ba, tugon ng matanda, ngunit base raw sa kanilang mga sloppy looks. Sa tingin niya hindi pa nila nagawang mamaster ang basic ng Xingyi fist techniques. Tugon naman ni Mengmeng, idinagdag ng matanda na yung matandang nangingisda doon na nakasakay sa maliit na bangka ay si Lei Chenju. Nagtanong si Yichen kung paano sila maglalaban sa isang napakaliit na bangka, bakit hindi raw sila maglaban sa martial school o hindi naman kaya sa isang stadium. Martial school, stadium, patanong na tugon naman ng matanda. Ang paglalakad daw sa mundo at pag-practice ng martial arts malapit sa lake ay ang definition ng martial arts expert na naabot na ang napakataas na level. Sa Linzhou General Hospital naman sa labas ng silid ni Zhu ay napasabi si Yan Wu sa kanyang isip na 3 araw na ngunit hindi pa rin lumalabas si Chen Fan mula sa loob, aabot daw ba ito sa tamang oras doon sa Zizi Lake? Sa loob naman ay nakumpleto na ang panggagamot ni Chen Fan, bumangon si Zhu sabay hawak sa kamay ni Chen Fan, nagtanong kung kamusta ito. 3 buong araw at gabi daw itong nagcast ng spell para sa kanya, malamang pagod na raw ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala, sabay abot ng salamin. Hindi makapaniwala si Zhu sa kanyang nakita, napatanong kung siya ba ito. Syempre tugon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kung ang sadya niya lang daw ay ang gamutin ito ito ay aabutin lamang ng 1 araw.
ganun pa man sa sumunod na 2 araw ay ginamit niya ang spiritual energy ng Yimo upang i-alter ang katawan nito kaya sa ngayon, ang katawan nito ay halos equivalent na sa isang spiritual body. Idinagdag ni Chen Fan na iginagarantiya niyang magmula ngayon ito ay hindi na magkakaroon ng anumang sakit kailanman, at ang improvement sa kanyang looks ay isa lamang bonus. Tanggapin daw ito ni Zhu bilang compensation sa suffering na pinagdaanan nito sa nakalipas na 3 buwan, at idinagdag sa kanyang isip na alam niya rong ang martial level ni Lei Chenju ay naabot na ang peak at nilumagpas na ito sa limits ng inner strength, ang chi nito ngayon ay kasing condensed na ng yuan, at ang lakas nito ay chi-based na. Ganun pa man ang malaking pagkakamali nito ay ang e-provoke siya, lalo na ngayong naabot niya na ang Tongshan stage. Nagtanong si Zhu kung aalis na naman ba ito, sumagot si Chen Fan na may gagawin lang siya saglit babalik din siya agad. Nagtanong si Zhu kung ano ang gagawin nito, at sumagot si Chen Fan na iyon ay ang patayin si Lei Chenju at lumipat ang eksena sa Zizi Lake kung saan napatanong si Meng Meng kung pupunta ba o hindi si Chen Baixuan, nang biglang napansin ng matanda ang bangkang paparating at sumigaw na nandito na si Chen Baixuan. Napatingin ang lahat kay Chen Fan, ano ito si Chen Baixuan pagtataka nila. Napatanong si Meng Meng kung bakit pakiramdam niya ito ay si Chen Fan. Oo, tugon naman ni Xu Rongfei ngunit ang Chen Baixuan daw na ito ay higit na mas astig at matangkad kay Chen Fan, at napasabi naman si Yi Chen na ang babaeng kasama nito, hindi raw ba't ito ay si Lu Yanwu ang goddess ng Lu family ng Linzhou? Ano ito rin daw ba ay isang martial expert? Chen Baixuan sigaw naman ni Lei Chenju sa wakas dumating na raw ito, wag daw siya nitong i-disappoint. Lei Chenju tugon naman ni Chen Fan narito raw siya upang patayin ito. Nagdash sabay suntok na siyang nagdulot ng pagkawasak ng bangka ni Lei Chenju. Hahaha Chen Baixuan sambit naman ni Lei Chenju talaga raw palang hindi siya nito dinasappoint. Sinabi ni Chen Fan na ang suntok na yun ay para sa provocations nito. Chen Fan tugon naman ni Lei Chenju sa level na mayroon sila ngayon ang mga ordinaryong tao ay mga hamak na non-entities lang, ang kanilang goal ay ang makapasok sa immortal stage. O tugon naman ni Chen Fan kung ganoon, hindi raw pala ito narito upang ipaghiganti ang kanyang disciple. Hahasambit naman ni Lei Chenju si Lin Hu raw ay isang ordinaryong disciple niya lang, ano naman daw ang magagawa niya kung wala itong panama sa iba. Ganun pa man kung makakalaban niya ang isang taong kasing lakas ni Chen Baixuan bago niya talunin si Yan Nantian hindi na raw masama. Nagcast siya ng spell, nagkaroon ng ice wings, tatalunan niya raw ito upang i-prove ang kanyang abilities bilang basehan ng paghamon niya kay Yan Nantian sabay sugod. Mula sa tubig ay lumitaw ang mga yelong kamay Ramagasa patungo kay Chen Fan, ganun pa man binasag lang ito ni Chen Fan sa pamamagitan ng isang slash. Sumuntok si Lei Chenju nagpakawala ng matinding chi burst, ngunit ibinalik lang ito ni Chen Fan gamit uli ang isang slash. Hasambit naman ni Chen Fan hindi niya raw ini-expect na kaya nitong i-condense ang kanyang inner strength sa level na mayroon ito ngayon, mukhang hindi raw imposible na makapasok ito sa immortal stage sa hinaharap. Sumagot si Lei Chenju na ang mga normal na martial experts ay nag-e-ensayo lang upang i-increase ang quantity ng kanilang inner strength, ngunit hindi alam ng mga ito na ang quality ay ang mas mahalaga. Well said kung ganun tanggapin mo ito tugon ni Chen Fan sabay pakawala. Nagawa itong ma-deflect ni Lei Chenju ngunit nagulat siya kung ano ito tinanong niya si Chen Fan kung anong martial skill ang ginagamit nito. Naglabas ng mga kutsilyo si Chen Fan at nagsabing ang mga ito ay mga 5 elements ancient weapon, mayroon itong 5 iba't ibang anyo, tubad at ang na-master niya palang sa ngayon ay ang Qingmu form, dahil kung ganun namatay na raw sana ito sa atakeng kanyang pinakawalan. Hamahusay na 5-element weapon tugon ni Lei Chenju ngayon niya lang daw narinig ang patungkol dito. Ang martial arts skills na mayroon ito ay extraordinary talaga raw palang ito ay isang genius. Ganun pa man mali raw ang naging desisyon nitong labanan siya rito sa Zizi Lake mismo. Nalikha niya ang 1000 strand skill sa North Pole, siya ay na-enlightened sa 1000 frozen Big Bear Lake sa loob ng 10 taon, ang ibig niyang sabihin siya ay higit na mas malakas kapag ka nasa tubig. Nagcast ng skill si Lei Chenju on sigaw ni Chen Fan, nagpalitan sila ng atake. Haha Chen Baixuan sambit ni Lei Chenju ito raw ay nahulog sa patibong niya, makikitang nabalot ng mga thread si Chen Fan ngunit kumawala rin agad si Chen Fan pag sigaw niya ng break. Lei Chenju sambit niya ano pa raw ba ang hinihintay nito,
Gamitin na raw nito ang sinasabi nitong napakalakas niyang skill na tinatawag na Thousand Strand. Hindi naman makapaniwala si Lei Chenju dito, ang akala niya raw ay at least nasa Huajing stage lang ang Chen Baixuan na ito. Ganun pa man sa edad na mayroon ito, duda raw siyang mas malakas ito sa kanya. Kaya ipinirform niya na ang Thousand Strand, sige gagamitin niya na raw ang kanyang best skill. Break, sigaw ni Chen Fan. Chen Baixuan, sigaw naman ni Lei Chenju. Sa tingin daw ba talaga nito ganoon lang kasimple ang kanyang best skill? Ang napakalamig na chi raw na ito ay nagmula pa sa Iceland ng North Pole. Ngayon anong pakiramdam? At makikitang nabalot ng chi si Chen Fan kasabay ng mga threads na unti-unting kumakapal. How powerful, sambit ng ibang mga experts. Ito raw ay hindi na tao kundi isa ng god. Sinabi ng isa na mukhang magsasuffer na raw dito si Chen Baixuan. Ito ay ang kapangyarihan ng isang tunay na Grandmaster. Napatanong si Yang Chao kung tao pa ba ito. Napasabi si Mengmeng na tuluyan ang nagbago ang kanyang perspektibo patungkol sa mundong ito. Napasabi si Yichen na kung mayroon siyang ganitong abilities, bakit pa siya magpapakahirap? Kapag ka naabot niya raw ang ganitong level, kahit na big boss pa ng buong Jiangbei ang Chen Fan na iyon, kayang-kaya niya itong patayin gamit ang isang daliri. Napatanong naman si Xu Rongfei sa kanyang isip kung bakit daw ba napakapamilyar ng boses ng Chen Baixuan na ito. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ang martial arts skills ng Lei Chenju na ito ay malapit na sa divinity. Ito raw ay higit na mas malakas kaysa sa kay Lu Tianfeng. Kung hinamon siya nito 3 buwan na ang nakararaan, maaaring ang laban daw na ito ay mauwi sa tabla sa kabila ng taglay niyang divine sense noon. Ganun pa man sa sandaling ito ay naabot niya na ang Tungshan stage. Lei Chenju, sambit niya sabay infuse ng chi. Ngayon ipapakita niya na raw dito kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang Tungshan expert. Nagcast siya ng maraming mga espada na gawa sa tubig na siyang ikinagulantang ni Lei Chenju. Paano raw ito naging posible? Nagpakawala si Chen Fan, sinubukan itong i-deflect ni Lei Chenju gamit ang kanyang mga threads, ngunit tumama pa rin ang ibang mga espada sa kanyang mga braso at balikat. Napasabi sa kanyang isip na ang mga water knives na ito na gawa sa tubig ay kasing tigas ng bakal. Napakasakit na raw ng kanyang mga braso na tinamaan nito. Patuloy na nagpakawala si Chen Fan. Lei Chenju, subukan daw nito ang skill na ito, gawin din itong espada ang mga tubig. E-condense nito ang tubig at gawing espada. Lumikha ng napakalaking espada si Chen Fan, at pinakawalan patungo kay Lei Chenju. Rai, sigaw naman ni Lei Chenju na siyang nagdulot ng pag-angat ng tubig na siyang humarang sa espadang paparating. Ganun pa man, dahan-dahan itong nag-penetrate hanggang sa maabot na nito ang mga layers ng mga thread, tumagos, at nagpatuloy na nag-travel patungo kay Lei Chenju. Nagcast uli ng mga thread si Lei Chenju upang harangin ito, na naging posible since nabawasan na ang momentum nito mula sa hinarang niyang wall ng tubig at mga threads kanina, at madali niya lang itong na-deflect sa pamamagitan ng pagsampal. Chen Baixuan, sigaw niya, sa tingin daw ba talaga nito nagpo-full around lang siya sa kanyang buong 10 taong training? Kung wala siyang malakas na katawan, paano naman daw magiging posible na makasurvive siya sa ice field sa loob ng 1 dekada? Subalit hindi niya raw inaasahang kaya nitong i-combine ng martial at Thao skills. Ganun pa man, it's a pity raw na siya pa ang nakalaban nito. O talaga ba, sambit ni Chen Fan sabay infuse uli ng chi, umangat ang tubig at bumuo ng isa pang malaking espada. Lei Chenju, maaari niya raw ba itong slice gamit ang espadang ito? Fox, sambit ni Lei Chenju sa kanyang isip, nakakaramdam daw siya ng pagka-threatened na hindi niya pa nararamdaman noon. Sinabi ni Chen Fan na maaaring ito raw ay mayroong superb talent pagdating sa martial arts. Ganun pa man, ito raw ay hindi may kukumpara sa kanya. Napasabi ang ibang mga martial experts na ito ay hindi martial arts kundi divine skills. Ito raw ay isang immortal skill. Idinagdag ng isa na ayon sa alamat, once na makatapak ka na sa immortal stage ng martial arts, ikaw ay hindi na magiging isang tao kundi isa ng half-immortal existence. Hindi raw ba kaya na ganoon ang nangyari kay Chen Baixuan at Lei Chenju? Sinabi ng iba na gusto nilang maging katulad ni Chen Baixuan, at sinabi naman ng iba na gusto nilang maging katulad ni Lei Chenju. Napatanong si Mengmeng sa kanyang isip kung talaga bang nagmula sa modern society ang mga taong ito. Napasabi si Yichen na ang mga ito ay tila mga hero sa pelikula, at idinugtong naman ni Yang Chao na ang mga ito raw ay higit pa kay Spider-Man at Batman.
Napasabi naman si Ranran na talagang ang boses daw ng Chen Baixuan na ito at Chen Fan ay magkatulad, nagkamali lang daw ba siya ng rinig. Napasabi naman si Lei Chenjo na ang akala niya raw ay napakalakas niya na since nagawa niyang makapik sa Immortal Stage. Ganun pa man hindi niya raw inaasahang mamimit niya rito ang isang expert na talagang nakatapak na sa Immortal Stage, buti na lang at pagkatapos niyang matalo noon laban kay Yenan Tian, matinding paghahanda na ang ginawa niya. Chen Baixuan sigaw niya hayaan daw nitong ipakita niya ang resulta ng kanyang training sa loob ng 10 taon at ang nagawa niyang breakthrough sa nakaraang 3 buwan. Sa nagdaang 3 buwan bawat sandali, kinondense niya ang kanyang chi at ginawang hibla ng mga yelo, sa gitna ng lawa nakahabi siya ng tunay na web ng libo-libong strands ng chi. Ang web of chi na ito ay inihanda niya para kay Yenan Tian, ngunit hindi niya raw ini-expect na magagamit niya ito rito. Dahan-daang binalot ni Lei Chenjo sa bola ng Web of Chili Chi si Chen Fan, saksihan daw nito ang kapangyarihan ng kanyang Web of Chili Chi na nagmula pa sa icefield ng North Pole. Ganun pa man tumagos lang ang atake ni Chen Fan kasabay ng pagsigaw niya ng slice, at makikita ang reaksyon ng ibang mga martial experts. Imposible sigaw ni Lei Chenjo paano ito naging posible. Tumagos ang atake ni Chen Fan patungo kay Lei Chenjo na siyang ikinagulantang nito. Nababaliw na raw ito sinusubukan daw ba nitong maglaho sa mundong ito kasabay niya sabay talon pa at ras upang umiwas. Nag-slash uli si Chen Fan ng 5 sunod-sunod. Matagumpay itong naiwasan ni Lei Chenjo. Haha Chen Baixuan sa tingin daw ba talaga nito mapapatay siya nito bago pa man mag-tighten ang kanyang web of chi. Ngayon dagdag niya pa sabay sigaw ng Titan. At tuluyan nang nakulong si Chen Fan sa loob ng kanyang web of chi. Chen Baixuan sambit niya ito raw ay ang kanyang final hidden card, ang resulta ng kanyang 10 taong hard training sa icefields ng North Pole, ganun pa man nagbuntong hininga lang si Chen Fan. Chen Baixuan dagdag ni Lei Chenjo ito raw ay ang pinaka-worthy opponent sa kanyang buong buhay, kahit na si Yenan Tian daw 17 taon na ang nakararaan ay hindi may kukumpara rito. Such a pity sambit ng isang martial master kung naghintay pa raw sana ng at least 10 taon si Chen Baixuan magagawa raw sana nitong talunin ang Lei Chenjo na ito, at sinabi naman ng isa pa na umalis na sila rito tapos na raw ang laban na ito. Subalit nagulantang sila nang marinig nila ang boses ni Chen Fan. Lei Chenjo ito na raw ba ang hidden card nito? Mula sa loob ay pinunit ni Chen Fan ang web of chi gamit lang ang kanyang 2 kamay. Tinitigan si Lei Chenjo, lumabas, at sinabihan si Lei Chenjo na ito ay kasing lakas ng mga cultivators na naabot na ang Tongshan stage. Ni mayroon pa raw itong ability na i-manipulate ang kapangyarihan ng heaven and earth, ganun pa man malas lang at siya ang nakalaban nito, imposible sambit ni Lei Chenjo iyon daw ay ang resulta ng kanyang 10 training at agad na tumalon pa atras sa takot. Agad na nagdash si Chen Fan upang sugulin ito, naghandang sumuntok ito raw ay para sa nagdaang 3 buwan. Tumama sa katawan ni Lei Chenjo na siyang naging dahilan upang mapasuka ito ng dugo, agad na nawalan ng malay, at bumagsak sa lawa. Patay na si Lei Chenjo sigaw ng ibang mga martial experts, si Chen Baixuan ay ang youngest grandmaster sa kanilang panahon, at probably ang youngest expert ng Immortal Stage. Nagawa raw nitong mapatay ang isang grandmaster sa isang suntok lang, magmula raw sa araw na ito ang pangalang Chen Baixuan ay yayanig sa buong mundo. Lumapit si Luo Meng nagtanong si Chen Fan kung ipaghihiganti ba nito ang kanyang guro. Nagbigay galang si Luo Meng Grandmaster Chen ito raw ay ang youngest Grandmaster sa panahong ito, karangalan daw ng kanyang guro na mamatay sa battle laban dito. Ang tanging sadya niya na lang daw ay ang pakiusap pahintulutan siya nitong madala pabalik sa icefield ang bangkay ng kanyang guro nang mabigyan niya ito ng maayos na libing. Sige tugon ni Chen Fan. Binuhat ni Luo Meng ang kanyang master, at umalis na. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang suntok na yon ay isang random punch lang na ginawa niya gamit ang explosive strength ng kanyang katawan. Napatanong naman ang mga tao kung sino pa raw ba ang maaaring maging kalaban ni Chen Baixuan sa martial arts world. Sumigaw ang iba na si Yenan Tian, at sumagot naman ang iba na ngunit si Yenan Tian daw ay nasa military na ngayon. Napalingon si Chen Fan sa isang dako, nagtaka kung bakit daw ba narito si Fei Fei at ang iba pa. Nag-heart ang mga mata ni Meng Meng hala tumingin daw ito banda rito siya raw ba ang tinitingnan nito.
nabahala naman si Yichen at Yang Chao, paano kung patayin daw sila nito mukhang hindi raw ito masaya. Ngumiti si Chen Fan sabay baling hindi raw ito ang magandang pagkakataon upang i-meet ang mga ito. Sinabi ni Meng Meng na ngumiti ito sa kanila napatanong si Yichen kung kilala ba sila nito. Ang ngiting iyon ay para kay Shu Rongfei sambit naman ni Ranran sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na talagang si Chen Fan ang Chen Baixuan na ito. Bumalik na si Chen Fan sa bangka, sambit ni Yanwo ang battle daw na ito ay tiyak na makakapag-stun sa lahat. At mula doon ay lumipat ang eksena sa ancestral grounds ng Octopole kung saan sinabi ng matanda na mukhang na-underestimate niya raw si Chen Baixuan. Sinabi naman ni Master Mo na mukhang wala na raw silang magagawa kay Chen Baixuan kahit na bumalik pa ang kanilang young martial uncle na si Gentang. Napabuntong hininga ang matanda at nagsabing nevermind magmula ngayon kapag nakasalamuhan nila si Chen Baixuan sumuko na lang daw sila agad. Ituturing na lang nilang quits ang lahat at hindi na uli babanggitan ang naging conflict sa pagitan nila kailanman na siya namang agad na sinang-ayunan ng ibang mga members. Sa Lu Family Mansion naman sa Linzhou ay nagbunyi ang mga guards at ibang mga members ng Lu Family. Great si Chen Baixuan ay nanalo, magmula ngayon ay wala na rong mga ngahas pang mag-challenge sa kanilang Lu Family. Sinabi niyong na si Chen Baixuan ay napakalakas. Tiningnan niya ang naging laban mula sa malayo iyon daw ay napaka-sensational. Magpahanggang ngayon nga raw ay mayroon pang ilang mga knife marks doon sa Zizi Lake. Hasambit naman ng isa matapos niya itong marinig, nang hinayang na raw tuloy siyang hindi siya nakanood. Grandmaster Chen sambit naman ni Grandpa Lu nagpadala raw siya ng mga tao upang ihatid pa uwi yung mga youngsters na nagmula sa Chuzhou, very good tugon naman ni Chen Fan. Grandmaster Chen dagdag pa ni Grandpa Lu gusto raw ng Lu family na i-nominate bilang family master si Miss Lu Yanso, at gusto raw nilang maging witness ito at nag-second the motion naman ang ibang mga elders, at syempre hindi ito nagustuhan ni Young Master Lu. Grandfather sambit ni Yanwu totoo raw ba ito, at sinabi naman ni Chen Fan kay Zhu na kahit na ano pa man ang desisyon na gusto nito, ibibigay niya ang kanyang buong suporta. Okay tugon ni Zhu kung ganoon tatanggapin niya raw ang posisyon na family master, at idinagdag sa kanyang isip na mayroon siyang self-awareness siya ay isa lamang puppet. Ang ibig sabihin lang naman ito ay kailangan niyang makipag-cuddle up kay Chen Fan, dahil alam niya sa sarili niyang wala siyang sapat na kakayahan upang i-fulfill ng lubos ang responsibilidad ng posisyon na ito. Napatingin siya kay Chen Fan at idinagdag na ngunit ito raw ay napaka-dazzling. Kung hindi siya titindig ng mas mataas ay maaaring makalimutan siya nito balang araw. Sa isang partikular na lugar naman overseas ay napag-alaman ng grupong ito ang patungkol sa 1 bilyong pabuya na ibibigay ng Hongsek para sa sino mang makakapatay sa Chen Baixuan ng Huaxia. Sinabi ng isa na kahit gaano pa raw kalakas ang isang Grandmaster ito ay hindi oobra sa mga kanin at bomba, napaka-courageous daw ng Hongsek upang magbigay ng ganito kalaking offer. At sa loob naman ng isang silid ay inireport ng isang tauhan sa isang boss ang patungkol dito. Sinabi ng boss na mahirap makakuha ng malalakas na sandata sa Huaxia, pinatay ng taong yon si Late Chenju ito raw ay napaka-powerful. Ganun pa man sila, ang Bloody Skulls, ay marami nang na-assassinate na mga Grandmasters kaya ang pag-handle sa kid na yon ay hindi magiging mahirap. Tumayo ang boss, mapag-aalamang ito pala ay si Hei Foshe, isa sa mga top killers ng Bloody Skulls, isang killer organization. Sinabi niya sa isa na ibigay sa kanya ang lahat ng mga detalye patungkol sa taong iyon, pupunta siya sa Huaxia bukas. Chen Baixuan, umaasa daw siyang hindi siya nito di-disappoint. Makalipas ang ilang araw sa loob ng Linzhou Mansion ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mananatili muna siya rito sa loob ng ilang araw hanggang sa dumating na ang ilang mga taga-Medicine Valley at sitong siya nang biglang sinabi ni Zhu na mayroon dong concert mamayang gabi ang megastar na si Miss Yun Chen Chen. Pumunta raw sila doon. Yun Chen Chen patanong na tugon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na hindi raw ba ito yung Miss Yun na namit nila noon sa Wusan Hot Springs. Pagsapit ng gabi ay tumungo na sila sa venue ng concert, wow napakaraming tao sambit ni Zhu. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na napakaraming tao sa isang napakaliit na area, kung sakaling mayroong mangyaring hindi inaasahan dito, tiyak na magkakaroon daw ng malaking casualty.
Ganun pa man ang stadium na ito ay hindi ganoon kalaki, ang buong area na ito ay kayang i-cover ng kanyang divine sense nang biglang may naamoy siyang pamilyar, ito raw ay ang amoy ni Miss Yun at ang manager nitong si Miss Ching. Napatingin siya kay Miss Yun, o hindi na raw nito sinuot yung beads, mukhang ito raw ay nakinig sa kanyang advice. Napatingin siya sa isang sulok, well normal lang daw na mayroong mga pulis dito since ito ay isang napakalaking event. Ngunit teka lang, bakit mayroon ding mga martial experts dito? Ang mga ito ay nag-e-emit ng cold at murderous na aura. Tanda na marami nang napatay ang mga ito noon. Ang mga ito raw ba ay narito para kay Miss Yun? O hindi naman kaya narito ang mga ito para sa kanya? Nililigawan daw ng mga ito ang kamatayan at sinabi niya kay Zhu na pupunta siya sa bathroom. Tumungo na si Chen Fan, lead out niya raw muna ang mga ito bago dispatcha. Nang may narinig siyang boses, Mr. Chen patanong na sambit nito, bakit daw ito nandito? Uy Miss Yun, sambit ni Chen Fan, ano raw ang ginagawa nito rito, bakit hindi ito naghahanda sa backstage? Sumagot si Miss Yun na ito ay isang company-organized concert at sa huli pa siya mag-perform. Nagtanong din si Miss Yun kung kasama ba nito si Wei Wei at ang iba pa, nang mapansin ni Chen Fan na dahan daw ang lumalapit patungo sa kanila ang ilang mga martial experts. Idinagdag ni Miss Yun na sinunog niya yung bead, ito raw ay nag-emit ng maitim na usok at screaming sounds na takot siya ng husto. Ito raw pala talaga ay isang tunay na master, o really, tugon naman ni Chen Fan. Pinalibutan na sila ng mga martial experts at nagpatuloy sa pagtatanong si Miss Yun ito raw ba ay narito para sa kanya, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang kinakailangan niya rong i-wipe out ang alaala ni Miss Yun pagkatapos nito. Ganun pa man nabulabog ang mga martial experts nang biglang maririnig ang isang boses na sumigaw ng tigil, at makikita ang isang babaeng mayroong hawak na baril. Hasambit naman ni Chen Fan na sense niya na raw ang aura nito kanina ito ay kasama ng mga pulis, sumugod ang dalawang ngunit pinaputukan ito ng babae, at hinila naman ni Chen Fan si Miss Yun. Napatanong si Miss Yun kung bakit mayroong baril ang mga ito. Miss Yun, sigaw naman ng babae, bilasan nito, sumama raw ito sa kanya. Sambit naman ni Chen Fan nang mapatitig siya sa isa, mukha raw itong masaya nang makita nito si Miss Yun. Mukhang hindi siya nito kilala. Ibig sabihin daw ba nito si Miss Yun ang target ng mga ito, at pasigaw namang nagtanong si Miss Yun kung sino ang mga ito. Miss Yun, sambit ng babae, siya raw ay ipinadala rito ng pulisya upang protektahan ito sabay labas ng kanyang badge. Ang taong naroon daw ay si Doxy, isang napakadelikadong killer, bilasan nito, lumapit daw ito sa kanya upang maprotektahan niya ito. Okay, tugon naman ni Miss Yun. Nang biglang sumugod si Doxy kay Miss Yun na siyang ikinagulantang ng babae, ngunit bigla ring sumugod sa kanya ang iba pa kaya iniwasan niya ang mga ito. Masama ito, napapaligiran sila, mapapahamak si Miss Yun. Ganun pa man, paglapit ni Doxy kay Miss Yun ay bigla siyang sinalubong ng pitik sa noo ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang tumilapon siya pabalik at siya namang ikinagulantang ng iba. Teka lang, si Doxy raw ay napakalakas ngunit tumilapon lang sa isang pitik ng taong yun, hindi raw ba kaya na ito ay isang master? Tumayo si Doxy at tinanong si Chen Fan kung sino ito, bakit humaharang ito sa business ng Heaven Kill. Oh Heaven Kill, tugon naman ni Chen Fan, ngayon niya lang daw ito narinig at idinagdag sa kanyang isip na mayroon pang isang nag-aabang lang sa likod, mukhang ito raw ay hindi kasamahan ng Doxy na ito, nagkataon lang na nasa parehong lugar sila sa parehong pagkakataon. Pagkatapos niyang gumawa ng move, bigla na lang dong humina ang paghinga nito at ang buong kapangyarihan nito ay nakakonsentrate sa isang atake, ito raw ba ay narito para sa kanya. So kayo pala ay nagmula sa Heaven Kill, sambit ng babae at nagtanong naman si Miss Yun kung ano ang Heaven Kill. Sumagot ang babae na ang Heaven Kill ay isang heinous killer organization, marami ng kaso ng murder na naisagawa ang mga ito, at ang paraan ng kanilang pagpatay ay napaka-cruel. O tugon naman ng isa, mukhang mayroon daw pala itong alam patungkol sa kanila, mukhang minamatyagan sila nito sa mga nagdaang taon. Kung ganun maglalagak daw ng oras ang Heaven Kill upang bisitahin ito. Nang biglang sinabi ni Chen Fan na wala siyang pake kung sila ay nanggaling sa Heaven Kill o kahit na sa Earth Kill pa, kung luluhod sila upang magmakaawa sa harap niya ngayon at sabihin ang rason kung bakit nila tina-target si Miss Yun, baka bigyan niya lang daw ang mga ito ng easy death. Sumagot ang isa na alam niyang ito ay isang martial expert ngunit sila raw ay ang Heaven Kill.
isa sa mga best killer organization ng bansa. Kaya kapag nagpumilit pa ito sa pagharang sa kanila haharapin daw nito ang matinding ramifications. O ganoon ba tugon ni Chen Fan? Bakit mayroon daw bang Grandmaster ang Heaven Kill? Nagpapatawa ka at tugon naman ng isa. Ang mga Grandmasters ay mga God-sent, kung mayroong Grandmaster ang Heaven Kill, bakit naman daw gagawin pa nila ang ganitong uri ng kabuhayan? O so wala kayong Grandmaster ngunit nang ahas kayong threaten ako, tugon naman ni Chen Fan. Kahit nga raw si Yanantian ay hindi nangangahas na magsalita ng ganito sa kanya, ang mga ito pa raw kaya na hamak lamang na Heaven Kill. Bakit, tanong naman ng lalaki at nagtanong kung sino ito. O tugon naman ni Chen Fan, pumunta kayo rito ngunit hindi nyo alam kung sino ang boss ng Linzhou. Chen Baixuan sambit ng mga killer sa kanilang pagkagulantang, sabay-sabay na napaluhod. Napatingin ang babae kay Chen Fan, ito ay ang Heaven Kill. Sino raw ba ang taong ito? Bakit mayroon itong napakalakas na aura? At nagtanong naman si Chen Fan kung bakit gusto nilang patayin si Miss Yun. Grandmaster Chen sambit ng isa, sila raw ay nakatanggap ng order, at ang taong iyon ay nag-offer ng 5 milyon para sa buhay ni Miss Yun na siya namang ikinagulat ni Miss Yun. Ngunit bigla siyang itinulak ni Chen Fan nang mayroong sumugod na isa pagamit ang isang kutsilyo. Sinabi ni Chen Fan na kanina niya pa ito hinihintay, sabay extend sa kanyang kanang kamay. Sinalo ang dulo ng kutsilyo gamit ang 3 daliri at binasag, na siya namang ikinagulantang ng lalaki. Napatanong kung tao pa ba ito. Hahawakan sana ito ni Chen Fan ngunit natakot na ito ng husto at nakapagdesisyong tumakbo. Pinatulog ni Chen Fan ang iba. Sinabi kay Miss Yun na maghintay lang ito rito, babalik siya agad, at hinabol ang lalaki. Ilang sandali pa ay huminto sa isang sulok ang lalaki upang maghabol ng hininga. Ngunit nagulantang siya nang biglang bumungad sa harap niya si Chen Fan at nagtanong kung hindi na ba ito tatakbo. Napa-flinch ang lalaki at nagsabing hindi niya ini-expect na ganito raw pala ito kalakas. Lumalabas na ang impormasyon daw pala na ibinigay sa kanila ng Hong Sect ay mali, nagsinungaling ang mga ito sa kanya. Hatugon naman ni Chen Fan, so ang Hong Sect daw pala ang nagpadala sa taong ito. Chen Baixuan sambit ng lalaki, ito raw ay malakas, napakalakas, ngunit ang Hong Sect daw ay nagset ng $1 bilyong na bounty sa ulo nito sa buong international underworld. Maraming mga top killers ang tumanggap ng order, kaya tiyak na marami na rong mga killers ang naghahabol sa kanya ngayon. $1 bilyong sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, iyon daw ay napakalaki. Ngumisi ang lalaki, bumunot ng baril, pinaputukan si Chen Fan. Hamak lamang na nun entity sambit ni Chen Fan, sabay salo sa bala gamit lamang ang 2 daliri na siyang labis na ikinagulat ng lalaki. Hindi makapaniwala, binitawan ang kanyang baril, ito raw ay isang devil. O tugon naman ni Chen Fan sabay cast ng fire magic, well marahil para raw sa perspektibo nito, siya ay talagang isang devil. Hong Sect International Killers, hey Foshay sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, magbabayad daw ang mga ito sa pangmamaliit sa kanya. Makalipas ang 3 araw, sa rooftop ng isang building ay makikitang pinagmamasdan ni Chen Fan ang buong syudad. Napasabi sa kanyang isip na ang mga taga Medicine Valley at si Tongshan ay dumating na. Marami rong mga killers dito sa Linzhou ngayon, at may nahanap siyang isa. Tumalon siya kung saan makikita ang isang lalaking nagmamasid sa pamamagitan ng binocular. Napamura nang makita si Chen Fan, agad na nawala ng buhay at umalis din agad si Chen Fan. Napasabing ito raw ay napakasarap sa pakiramdam, bawat pagtalon niya ay nagbibigay ng thrill sa kanyang bawat cells, kumukonekte sa chi ng heaven and earth. Sa isang palapag naman ng isang partikular na building ay makikitang nakaharap sa kanyang laptop si Jin Jinghuang, kilala rin bilang Lone Wolf Killer ng Asia. Lumalabas na pinapanood niya pala ang footage ng naging laban ni Chen Fan at Lei Chenju. Ang footage daw na ito ay napakalabo, hindi niya masabi kung gaano ba talaga kalakas ang abilities ng mga ito. Ganun pa man, isang bagay lang daw ang natitiyak niya, kayang maglakad ng mga ito sa ibabaw ng tubig at ang kanilang mga galaw ay talagang napakabilis. Obviously ang baril ay hindi makakapagpatakot kay Chen Baixuan, buti na lang daw at nabili niya ang Heckler & Koch PSG-1 na ito sa black market, kaya raw nitong mag-load ng mga special bullets kaya kahit na ang isa pang Grandmaster ay kayang-kaya nitong patayin. Pagkatapos nito ay huhugasan niya raw ang kanyang kamay at magmamigrate sa isang maganda at maliit na bansa,
magkakaroon ng ilang asawa, at mamumuhay ng masaya. Nang biglang may kumalampag sa glass window na siya niyang ikinagulantang paano raw ito naging posible siya ay nasa 27th floor, nang bigla na lang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali ang lahat ng pangyayaring ito ay nakarating na sa kaalaman ng pulisya. Sa loob lang ng kalahating oras ay 12 kaso na ng murder ang naganap sa Linzhou. Ang mga ito ay namatay sa iba't ibang paraan, at ang balitang ito ay kumalat na sa buong Huaxia. Ilang sandali pa ang nakalipas mula noon, lumabas si Chen Fan sa isang building at sa pagkakataong ito ay 23 na ang napatay niya. Sa isang dako ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na nasa kalahating oras pa lang mula nung umalis siya sa Lu Mansion, 23 batches na ang napatay niya at mayroong 39 na killers. Sinadya niya rong gawin ang bagay na ito upang maalarma ang mga killers na ito. Sinadya niyang iwan lang ang katawan ng mga yun upang eventually malaman ng lahat na siya ang may kagagawan sa mga pagpatay na ito. Ang goal niya ay ang takutin ang mga taong gustong pumatay sa kanya, ganun pa man ito raw ay hindi pa sapat. Kailangan niyang makapatay ng isang napakalakas na killer upang tuluyan ng matakot ang lahat ng mga killer organizations at upang malaman ng lahat kung ano ang magiging kabayaran ng pag-offend nila kay Chen Baekhyun. At makalipas ang ilang sandali, natuntun niya na ang kinaroroonan ni He Fashie at sa sandali ring ito ay napag-alaman na ng lahat na si Chen Baekhyun ang may kagagawan sa lahat ng nangyayaring pagpatay. Sa Shuhan Road naman ay makikitang naglalakad si He Fashie, nang bigla niyang naramdaman ang napakalakas na telepathic power ni Chen Fan. Grabe, sambit ni He Fashie, ang telepathic powers daw na ito ay napakalakas. Hindi niya raw inaasahang mayroong mga telepathic masters dito sa Huaxia at mukhang siya raw ang sadya nito. Ganun pa man, dapat hindi na lang daw ito pumunta rito upang estorbuhin siya ay ang king ng mga killers, na ang existence ay ang i-restrain ang mga taong kagaya nito. Dali-daling pumasok si He Fashie sa isang building o sinusubukang tumakbo, sambit ni Chen Fan. Too bad, ang kanyang telepathic powers daw ay higit na mas malakas kaysa sa iniisip nito. Kaya kahit na i-disguise pa nito ang kanyang sarili bilang isang normal na tao, ang chi nito ay hindi makakatakas sa kanya. Bumaba si Chen Fan at idinagdag na ito ay ang top killer at napakarami ng napatay na mga tao, ganun pa man sa pagkakataong ito, oras na para huntingin ito at patayin. Tumungo si Chen Fan sa building na pinasukan ni He Fashie, at nilapitan niya si He Fashie sa mesang kinaroroonan nito. Mr. He Fashie, bungad niya, sa wakas nagkita na raw sila. Chen Baekhyun, sambit ni He Fashie at nagtanong kung ito rin ba ay isang mental master at napamura sa kanyang isip anong impormasyon daw ba yung ibinigay ng Hong sect sa Bloody Skull. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi raw ba't narito ito upang patayin siya, ngayon nakaupo na siya rito, come on, gawin na raw nito. Chen Baekhyun, tugon ni He Fashie, dapat hindi raw nito ipinakita ang kanyang hidden card. Pagkatapos nito ay hahanap siya ng milyon-milyong paraan kung papaano ito papatayin. O, tugon ni Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito makakatakas ito sa kanya? Napakamot si He Fashie. Chen Baekhyun, masyado raw nitong ina-underestimate silang mga killers. Biglang lumapit ang babae kay Chen Fan. Hey handsome, may hinihintay daw ba ito? Inilapat ang dulo ng kanyang daliri sa bibig ni Chen Fan. Ano raw ba kaya kung makipag-inuman muna ito sa kanya saglit? Haha, Chen Baekhyun, sambit naman ni He Fashie, manatili raw muna ito rito kasama ang magandang babaeng ito, sabay talon upang tumakas. Nagulantang ang mga tao pagland niya sa baba. Nag-flick si Chen Fan sabay cast ng fire technique, hindi raw ito makakatakas mula sa kanya. Nagpakawala na pasandal ang babae sa sahig sa takot, ngunit tumawa lang si He Fashie, sinabi niya na wrong hindi siya mahuhuli nito sabay cast ng black fog. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang ang black fog na ito ay specially designed, mayroong maraming dust na nakapaloob dito, wala siyang makita. Ganun pa man, na-locate niya na raw ang kinaroroonan nito gamit ang kanyang mental power, hindi ito makakatakas sa kanya. Napasabi si He Fashie na hindi na siya makakatakbo, mas mabilis si Chen Baekhyun sa kanya, kaya hinarap niya si Chen Fan at nagsabing dito na raw ito mamamatay. Ganun pa man, sumagot lang si Chen Fan na ibabalik niya rito ang mga sinabi nito. Bumunot ng blade si He Fashie. Sumugod. Umiwas si Chen Fan.
nagpatuloy sa pag-atake si Hei Fashie ngunit napa-atras siya ng bahagya nang biglang nag-slash si Chen Fan. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang domineering daw ang taong ito internationally hindi dahil sa kanyang skills, kundi dahil sa mga taktik na ginagamit nito gaya na lang ng Black Fog na ito. Ngunit malas lang daw at siya pa ang kinalaban nito sabay activate sa kanyang eye prowess at nagpakawala ng slash, na siyang ikinagulantang ni Hei Fashie at agad na tumakbo. Shen Baixuan sigaw niya pinwersa daw siya nito sabay perform ng Giant Serpent's Breath, at nagtaka naman si Chen Fan kung ano ito. Napasabi si Hei Fashie sa kanyang isip na ito ay ang kanyang best move, sinabi naman ni Chen Fan na ito raw ay katulad sa Demonic Tiger nitong Shan, at nagpakawala ng slash rekta sa teknik ni Hei Fashie tago sa kanyang katawan. Ngayon sambit ni Chen Fan, magdadalawang isip na raw ang mga susubok na manggulo sa kanya at lumipat ang eksena sa headquarters ng Hong Sek.